Revelasyon ni Eric tungkol sa kanila ni Chris, ikinagulat ng marami. Marami ang nagulat sa revelasyon ng aktor at director na si Eric Quezon tungkol sa kanila ng queen ng all media na si Kris Aquino. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na pareho nagmula sa may impluwensyang pamilya sina Eric at Chris. Si Eric ay nagmula sa angka ng mga Quezon at siya rin ang isa sa pinakakilalang anak ng yumaong king of Philippine comedy na si Dolphy Quezon. Sa kabilang banda, si Chris ay nagmula naman sa angka ng mga Aquino at Coangco. Siya ay isa sa anak ng dating presidente ng Pilipinas na si Cory Aquino at dating senador na si Ninoy Aquino. Bagamat nagmula sa kanilang pamilya, parehong gumawa ng kanilang sariling pangalan sa larangan ng pag-arte sina Eric at Chris. Matatanda nagkatrabaho sa 1991 hit movie na Biscote But My Story, God Help Us, at So Happy Together na ipinalabas noong 2004 sina Eric at Chris. Ngunit ang hindi nga alam ng marami, higit pa sa pagiging magkatrabaho sa showbiz ang namagitan kina Eric at Chris. Sa unang pagkakataon, inamin ni Eric na nagkaroon sila ng romantic relationship ni Chris. Sa parehong sa kanya ng veteran entertainment writer na si Aster Amoyo, sa YouTube show nitong TikTok with Aster Amoyo, nilinaw ni Eric na hindi ang veteran actress na si Dina Bonnevie at kanyang unang naging girlfriend kundi si Chris. Ani ni Eric, "No, it's not Dina. It was fake." Kwento pa ni Eric, napakabata pa raw nila ni Chris na maging magkasintahan sila. Ayon pa sa kanya, 16 years old pa lamang daw noon si Chris habang siya ay 20 years old. Ani ni Eric, "We were very young then. She was 16, I was 20. Samantala, bago pa ang pareham niya kay Aster, nauna lang ibinahagi ni Eric na gusto niya makita si Chris na sa ngayon ay nasa Amerika at may malubhang sakit. May komunikasyon pa rin umano sila ni Chris kahit nasa Amerika ito. Ayon pa kay Eric, lagi niyang ipinapanalangin ang paggaling ni Chris. Ani ni Eric, "I want to see her. I mean, tinetext ko siya na I hope you are okay. I'm praying for you." Mga ganun lang. Sumasagot naman siya, nagti-thank you naman siya, and she always in my prayers talaga. Kumbaga, whenever I go to Padre Pio, whenever nag-o-offer ako ng candle, sinasama ko talaga siya.